Personal knowledge, sabi nga sa korte, napaka-importante sa isang testigo na umuupo sa korte, lalo na kung ang testigong ito ay mayroon siyang personal knowledge. Ano po ba yung personal knowledge na na-acquire ng inyong lingkod? Nangyari po ito noong 2012. Noong ako ay hepe ng Investigation Division ng Intelligence and Investigation Service ng Philippine Drug Enforcement Agency, kung saan ay nakatanggap kami ng detalyadong impormasyon kaugnay sa nangyayari at nagaganap na pag-session doon sa Rizal Tower sa Rockwell, Makati City. Nagmula po ito sa isang impormasyong ipinagkaloob sa dalawang empleyado ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ang nagkaloob po ng impormasyon ay yung di umano kilalang anak-anakan ng isang Maricel Soriano. Nasabi ko po ngayon sa inyo ito upang ihatid sa inyo yung lihim na matagal ko nang itinatago sa publiko. Ito pong sikretong ito noong ipinagkaloob doon sa dalawang empleyado. Empleyado po, hindi po ahente. Yung unang naka-acquire ng initial information. Nangyari po ito doon sa tindahan ng baril at gawaan ng baril na matatagpuan sa may Araneta Avenue, kung saan itong sinasabing anak-anakan ni Maricel Soriano ay isa sa mga empleyado doon sa gun store. Nilapitan nito yung dalawang empleyado ng PIDEA at sinabi nga kung papaano sila matutulungan dahil sa kanyang inahan na noong mga panahon iyon, noong 2012, ay lulong na lulong sa ipinagbabawal na gamot. Humahantong pa ito sa paglabas sa labas ng condominium doon sa may hallway. Humahantong pa ito na tumatakbo ito ng nakahubot-hubad. Kaya po ito lumapit sa dalawang empleyado ng PIDEA noong panahon na yon ay naandoon sa gun store. Ang sabi niya, pwede ho niyo ba akong tulungan? Yan pong inahan ko kasi lulong na sa pinagbabawal na gamot. Nung kinausap ito, ang tanging hiling lamang niya ay marehab itong si alias Maria. Subalit, nung matanggap nung dalawang empleyado ng PIDEA yung naturang impormasyon, ibinroker ito, inialok. Kumbaga, itong mga custombreng ito, nangyayari po ito sa mga pulis o saan mang mga operating units. Gawain ito ng mga informant o informer na ang motivation ay pera. Sa aming mga ahente, kapag nakakatanggap kami ng mga information, tinitignan namin kung gaano ka-totoo o gaano ka-reliable yung ipinapasa sa aming information. Paano namin nalalaman yan? Sa pamamagitan ng motivation. Una, pera. Pangalawa, away. Pangatlo,
kakompetensya sa negosyo. Ganun po yun. So doon sa hinihingi na nagpapasa ng trabaho sa amin, hindi po namin makagat. Bakit? Ipapayag ka ba naman? Hati doon sa makukuwang drugs. Papayag ka ba naman doon sa makukuwang alahas? Papayag ka ba naman na hati pa rin kayo doon sa makukuwang baril? O ang pinakamatindi rito ay kapag umareglo o kumara. Hindi ibibigay ang trabaho para lamang sa kabayanihan. Ibinibigay ito para saan? Sa kapakinabangan. Kaya huhulihin, papatulan ng impormasyon. Bakit? Dahil pagka inuntog mo ito, kakara ito. Sino-sino ba yung mga subject yan? Sino-sino ba yung mga target? Artista, negosyante, anak ng mga milyonaryo, anak ng dating presidente, anak ng mga milyonaryo. Yan po yung mga personalidad. At yung isa doon ay isang senador ng Republika ng Pilipinas noong mga panahon na yun. Kaya po, nung malaman natin yung impormasyon na yun, hindi po tayo pumayag doon sa demand. Pero, kahit papano, nakapag-extract na tayo ng information. Ang ginawa po namin, nagsagawa po kami ng sikretong pag-iimbestiga. Chinek po namin yung katotohanan sa likod ng informasyon matapos namin makuha yung ilang description ng mga personalidad. Ganon din yung mga ginagamit nilang sasakyan at kung saan namin ito makikita. Nangyari po yung inaasahan namin. Dinukot po namin itong si Bong Dasa. Si Bong Dasa, isa sa mga kaibigang matalik nitong politician na dating senador nung panahon na yun. Asawa po ito dati ng isang beauty queen na isa sa mga Miss Universe at ama ng isang artistang babae. Noong po makita namin itong si Bong Dasa sa area ng Barangay Poblasyon, doon sa mga Gimikan, isa doon sa Gimikan, malapit sa Makati Avenue, kinalawit po namin ito. Alam niya yung kanyang pagkakasala, pero noong mga panahon na yon, wala kaming nakitang kahit ganiting na dangerous drugs. Pero isinalalim po namin ito sa tactical interrogation. Hindi po namin ito dinala ng PIDEA. Isinakay po namin ito doon sa service ng PIDEA. Magmula nung makuha namin ito, nilagyan po namin ng talukbong yung ulo niya, nakaposas po yung kamay niya sa likod. Naghalo ang pawis, uho, takot, luha sa taong ito. Talagang pabalik-balik kami, monumento, molokesia, ganun. Talagang kumakalog yung loob ng sasakyan. Talagang nagmamakaawa siya. Between life and death, ibibigay ko po kung ano ang gusto niyo. Ibinigay nga niya yung kanyang mga kasama. Kabilang na dito si Bongbong Marcos.
Yan po yun. Ibinigay po niya, kinakilabutan ako pag na binabalikan ko yung alaala na yun. Binigay po niya under duress siya. At paano kami maniniwala sa sinasabi mo? Yun po, andyan po sa cellphone ko yung mga gusto nyong makita at malaman. Yung mga images na naka-store doon sa kanyang cellphone, ito po yung pinakita niya sa amin. Kung saan doon namin nakita kung papaano sumisinghot ng white powdery substance itong si Bongbong Marcos, kay Maricel Soriano at iba pa. Yan po yun. Kitang-kita po. At yung pong mga litrato na nandoon sa kanyang cellphone, i-download po ito doon sa PIDEA. Bakit ilalaglag ni Bong Dasa itong si Bongbong Marcos? BFF yan. Sa katunayan, nung presidential inauguration ni Bongbong Marcos, naglaan pa ng isang bakanteng upuan upang magtaglay ng litrato ng kanyang namayapang kaibigan. Bakit ilalaglag? Hindi po siya inilaglag ng pusa. Inilaglag po si Bongbong Marcos nung itong si Bong Dasa ay namili sa kanyang buhay at kamatayan. Dahil nung mga panahon na yon, naisip malamang ni Bong Dasa, mukhang hindi ako makakauwi ng buhay. Mukhang hindi ako ikukulong nitong mga ito. Sapagkat nung panahon na yon, itong si Agent Morales, mistula siyang alagad ng ewan ko. Dahil kapag nakuha ka ng grupo ni Agent Morales, talagang naku po, luluwa ka ng barko sa hirap. Pinakamahirap po na nakaranas sa amin ng tactical interrogation ay Chinese Red Army. Itinatapon na lamang po namin o pinakikremate dahil wala kaming makuha impormasyon dahil inaatake sa puso. Ganon po kami kumuha ng tao noong panahon ko. Ngayon po, itong nangyari na ito, matagal na nakalipas na panahon. Matapos na itago ko sa PIDEA, iniwan ko po yung mga dokumento na nagpapatunay na itong si Bongbong Marcos ay involved sa nefarious activities, particular na doon sa paggamit at pagsasalya ng illegal na droga. Alam niyo mga kapatid, yung testimonya nitong si Bong Dasa, matapos siyang magpasya na maging deponent, nagbigay ng kanyang testimony na na-reduce ko sa short statement upang mag-apply ng search warrant. Nabanggit niya na isa itong si Bongbong Marcos sa pinanggagalingan ng kanilang ginagamit. Ibig sabihin, itong si Bongbong Marcos, hindi lamang siya gumagamit, kundi nagtutulak pa. Pinanggagalingan pa ng illegal na droga. Ngayon, makalipas ang kulang isang taon, ito po yung binabalikan ko yung pangyayari. Bakit ba ako natanggal sa PIDEA? 2012,
nung mauntog namin itong si Bong Dasa, kinulang ko ng statement at nagkasa ako ng operation, ng anti-illegal drugs operation. Gumawa ako ng memorandum para dun sa aking boss, gumawa ako ng pre-operation report, gumawa ako ng authority to operate upang formal na hinigin ang approval ng aming opisina. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay hindi pinayagan ng aming Deputy Director General for Operations. Dahil noong mabasa niya na ang target ay isang prominenteng tao, inihingi po niya ito ng clearance sa Malacanang na usual na ginagawa ng PIDEA pagka malalaking trabaho o malalaking tao ang involved. Ang PIDEA ay nasa ilalim ng tanggapan ng Office of the President. At noong mga panahon na yon, ang natatawagan ay yung tanggapan po ni Executive Secretary Paquito Ochoa. Noong mga panahon na yon, hindi ko po alam ang koneksyon nitong Executive Secretary at ni Lisa Marcos. Hindi ko po alam yan eh. Ngayon ko na lang po nalaman noong magkaroon ng PIDEA leaks. Ito pa lang si Ochoa at itong si Lisa Marcos ay business partner o law partner. Sila pala yung bumubuo ng MOST law offices. Marcos, Ochoa, Serapio, Tan law office. Sila po pala yan. Nalaman ko lang po yan. Kailan lang? Kay Maharlika. Makalipas po yung yung halos isang dekada. Doon ko naalala kung paano ako sinurot-surot, minura, pinagbantaang tatanggalin sa gobyerno, hindi ka na makakabalik. Nung ako ay ipinatawag sa Mabini Hall ng tanggapan ni Executive Secretary Paquito Ochoa. Kaya nga magtataka kayo eh, paano nangyari na itong si Marcos, na dapat target ng PIDEA noong panahon ni Pangulong Aquino, bakit nabigyan ng pagkakataon na makaiktad? Kahit ako eh, sabi ko, ko ba kalaban ni Aquino yan? Bakit pa iiktarin? Yun pala dahil doon sa Little President na konektado doon sa asawa ng Bongbong Marcos. Yun pala yun. Ngayon po, makalipas ang isang dekada, tahimik na akong nabubuhay bilang isang sibilyan. Tahimik kong pinalaki ang aking mga anak, tinaguyod ko ang aking pamilya. Hanggang sa mayroon akong natanggap na mensahe mula sa aking mga kasamahan sa PIDEA. Kuya, tingnan mo, may inilalabas yung vlogger na si Maharlika patungkol doon sa mga pre-ops, authority to operate. Alam nyo, nung mapanood ko talaga yun, nanlambot ako eh. Alam nyo kung bakit? Doon ako nakaramdam ng takot. Bakit? Yung trabaho ko noon, ito na ngayon, Pangulo na ngayon, Presidente na. Aba, hindi na biro ito. Kung noon, napakalakas ko, nakakaakit ako ng bubong, nakakasampa ako sa pader. Ngayon, hindi na. Ngayon, napaka makapangyarihan ng tao nito. Pero, alam niyo ba kung ano, iniisip ko matino na siya kasi naging Pangulo eh. Hindi ako kumibo nung binanggit ni Pangulong Duterte yan sa balita doon sa isang rally na mayroong kandidato
na adik. Hindi ako kumibo. Sapagkat ako po, bilang isang dating alagad ng batas, nakatali po ako doon sa confidentiality clause. What you see, what you hear, when you leave it here. Yun po. Umasa po ako noon na yung mga trabaho na yon ay itutuloy. Pero hindi po pala itinuloy talaga. Yun po yung nangyari. Kaya nung malaman ko, itong mga deklarasyon ni Maharlika, ang unang reaksyon ko, nagalit ako sa kanya. Sabi ko talaga itong babaeng mangkukulam na to. Sabi ko gano'n, pahamak talaga to. Kasi nung mapanood ko siya, may hawak siyang may napanood akong video niya, may hawak siyang wine. Ginaganon niya. Sabi ko talagang mangkukulam to. Hindi ba niya alam talagang mapapahamak ako sa ginawa niya? Ngayon, ito ang classic. Yung nag-text sa akin, nagkaroon kami ng pag-uusap sa telepono. Tinawagan ko rin siya. Sabi niya, kuya, papunta ako sa opisina ni Boss Franz. Ito yung aking boss. Papunta ako. Yan o, kuya, naririnig ka niya. Sabi niya, oh, boss. Kasi boss ang tawag ko sa kanya, boss din ang tawag niya sa akin. Senior ako sa kanya sa pulis, senior siya sa akin sa Pidela. Kaya, boss ang tawagan namin pareho eh. Sabi niya, boss, ganito na lang. Para hindi magulo, i-deny na lang natin. Total, wala naman nakakaalam yan. Sabing ganun. I-deny na lang natin para hindi magulo. Sabi ko, bakit i-deny? Bakit i-deny natin? Ako nakapirma dyan. Hindi, boss. Kasi ganito, ikaw nasa labas na. Kami nandito pa sa loob. Direktor na kami. Direktor na ako. Ikaw andyan. Manahimik ka lang tayo para hindi magulo. Sabi ko, hindi po pwede yan. Sabi ko sa kanila. Ngayon, April to yun. Lumipas. Hanggang April 7. Talagang ikinonsulta ko ito sa aking pamilya. Tinanong ako ng aking may bahay. Ang sabi ng may bahay ko, anong sabi ng boss mo? Ang sabi ko, ibinay na lang daw. Ang tanong niya, hindi ka ba mapapahamak? Sabi ko, yun nga lang. Kasi, kung ito lumabas, merong check na may hawak ng kopya nito. At kapag ito, nagkaanuhan, nagkamateryalan, panibagong kaso na naman. Hindi pa nga ako nakakaahon sa mga kasong ibinabato sa akin ng mga kalaban. Para, alam nyo, sa totoo lang, parang multo yung kalaban ko eh. Para ako nakikipaglaban sa mga multo na hindi ko nakikita. Kinakasuhan ako ng PIDEA, hinahabol ako ng mga kaso. Piruin nyo, kagaya nung November 2023, 2 kaso na may parusang 20 years bawat isa. Awa ng Diyos, acquitted ako. Piruin nyo, kung ako ay tinamaan, 40 anyos ang ibubuluin ko sa loob ng kulungan. Binuhin nyo yung sinabi sa akin itong si Paquito Ochoa na hindi ka na makakabalik sa gobyerno kahit barangay. Nagkatotoo. Nagkatotoo. Kaya doon sa Senado, nandun ako sa may bandang kanan niya, hindi siya makalingon sa kanan. Talagang titig na titig ako sa kanya. Ewan ko lang dito kay Senator Bato, bakit ayaw niya akong pagsalitain. Ayaw nila akong pagsalitain. Alam nyo, dumating sa akin sa point, noong April 2, matapos ilabas ni Maharlika yung mga dokumento. Tinakpan niya nga yung pangalan, pero yung buntot ng pirma, alam na alam ng mga kasamahan ko, alam na alam din ng pamilya ko, na ako yun. Saan ka ba naman nakakita doon sa dokumento? Mahigit 1 dekada na
ang nakaraan. Yung mga sasakyan noong mga panahon na yun, nagtagpo-tagpo doon sa dokumento. Yung aking cellphone number na Sun Cellular, wala na atang Sun ngayon, ano? Yun pa rin yung nandun. Kaya nga, nung pinag-aaralan ni Senator Bato, sabi nga niya, imposible magkita-kita ito. At kinumpirma ito ni General Lasso. Itong sasakyan na ito kay Morales. Itong sasakyan na ito sa PIDEA. Itong sasakyan na ito kay Francia. Kinumpirma niya. Yung mga sasakyan, kung sino-sino may-ari, napaka-imposible. Kahit tayo rito may mga sasakyan, kapag naibenta na natin yung mga sasakyan natin, hindi na natin halos maaalala eh. Ultimong plaka niya o mga ano niya, di ba? Hindi na eh. Pero yun, yung dokumento na yun, na 2012, yun, nandun. Yun yung trabaho kay Maricel Soriano. At kinumpirma ito ni Maricel Soriano na siya yung may-ari ng unit. At ibinenta niya ito Agosto 2012. Marso, yung sanang nakatakda naming operation. Ibig sabihin, nung panahon na yon, siya pa ang may-ari, siya pa ang nakatira. At kumukumpirma doon sa sinasabi ni Bong Lasa na itong possession ay nangyayari doon sa address kung saan si Maricel Soriano ang nakatira. Yun po yun. Kaya po, yung pagitan ng April 2, nung malaman ko ito, nagdasal po kami, nanalangin kaming mag-anak. Inihingi po namin ng guidance sa Panginoong Diyos kung ano yung dapat namin gawin hanggang sa magpasya kami. Namili kami dun sa tama. Magsisinungaling ba kami? I-deny na lamang namin na ito ay nag-exist? I-deny na lang ba namin na itong impormasyon ay natanggap ng PIDEA? Itong mga dokumentong ito ay ginawa? Mas nanaig po yung pagkiling namin sa pagsasabi ng katotohanan. Nakatanggap po ako ng imbitasyon mula po sa Senado, sa Committee ng Public Order and Dangerous Drugs. Buo po ang pag-asa ko na yung kanilang ginawa at pinadalang imbitasyon ay mabibigyan ako ng pagkakataon upang magbigay linaw sa likod ng mga dokumento na ipinakita ni Maharlika. Pero nagkamali po ako. Mukhang ito po yung umpisa ng dilubyo sa buhay naming mag-anak. Yung inaakala po namin na ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo, ay mukha pong baliktad noong ako ay iniupo na doon sa Senate investigation. Ito po yung naranasan ko. Sapagkat noong magpunta ako, nung araw na ako ipatawag, dala ko lang sa lawal ko. Ang layo pa ng parking doon sa Senado. Hindi ka pala pwedeng makakapag-park doon sa mismong Senado. Magpapark ka, malapit pa rin sa film center. Lalakarin mo pabalik doon sa Senado. Tignan nyo yung ano ko. Tapos, yung mga kasama ko. Sa bagay, inaasahan ko po yun. Na sila hindi papanig sa akin. Sapagkat kung pumanig sila sa akin, wala silang mapapala sa akin. Kapag papanig sila sa akin, mawawala yung pagkain nila sa mesa. Yun po yung nangyari sa akin. Sa halip na alamin nila yung nilalaman ng mga dokumento, sa halip na alamin nila yung katotohanan sa likod
ng report na gumagamit ng illegal na droga itong si Bongbong Marcos, ay nagkaroon pa po ng pagsasabwatan sa pagitan po ng mga nagpapatupad ng batas. Ito po yung PIDEA at po pati po ng mga miyembro ng Senado. Yun po yung masakit na nangyari sa akin. Ipinakulong po nila ako. Ang sabi ng mga anak ko, Daddy, sino po ang tutulong sa atin? Sabi ko, bahala ang Diyos. Sabi ko gano'n. Alam nyo, para akong binagsakan ng langit at lupa noong mga panahon na yun. Hindi ako makaiyak sa mga anak ko. Hindi ko matiyak. Hindi ako makapagbigay ng tiyak o assurance sa aking asawa. Sabi ko nun, hayaan nyo. Sabi ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Wala akong kilala maisog, wala akong kilala na sino man. Alam nyo, ang kapangyarihan ng Diyos, talagang hindi mo masusubukan. Amen. Amen. Hindi mo masusubukan. Alam nyo, yung simpleng panalangin naming mag-anak, ayan, dumating si Jinggoy, bumaba. Sabi niya, ano? Aamin ka na ba? Sabi niya gano'n. Alam mo, hindi ako naniniwala na walang malaking tao sa likod mo na ganyan kang katapang. Ha? Sinagot-sagot mo na ako, pinahiya mo pa ako. Sabi sa akin. Ano? Aminin mo na. Natusan ka ni Duterte. Si Duterte nasa likod mo. Sa tanang buhay ko. Hindi ko po, si Pangulong Duterte. Hindi ko nga ako binoto yan. Ang binoto ko nun, si Grace po at saka si Chis Escudero. Opo, totoo po yun. Totoo po yun. Kaya nga sabi ko, nung dumating yung ano ng Diyos, kapangyarihan, alam nyo, mga netizen, kayo mga nandito siguro, na nandito, kayo po ang yumanig doon sa Senado. Bumaba si Chis Escudero, 2 beses. Sabi niya sa akin, Agent, kumusta ka na? Hindi ako nagpakulong sa iyo, ha, si Jinggoy. Yun po. Sabi niya, alam mo, hindi ko tatanong sa iyo kung totoo o hindi yung sinasabi mo. Pero nakikita ko naman sa mata mo, sabi niya gano'n, kung ano yung pinaglalaban mo. Sabi ko, Sir, andito lang naman po ako dahil pinatawag niyo ko eh. Andito lang po ako dahil doon sa nalalaman ko eh. Wala na pong iba. Sabi ko gano'n. Nagkataon lang po, ang naging kasalanan ko lang, nahawakan ko yung kaso nito. Yun lang po. Yun lang po yung naging kasalanan ko. Pero, sabi ko, alam niyo po, sinulatan ko na po yan eh. Bilang alagad ng batas, sabi ko nga po, nung unang hearing, hindi po ba, kung nandun po kayo nun, ayan, nalantad na sa taong bayan. Pare-pareho tayong pulis. Pare-pareho tayong alagad ng batas. Magkatanga-tangahan na ba tayo? Yun po yung mga pananalita na inusal ko noon nung kasagsagan ng PIDEA Lex. Hindi po sila nakatipo. Pare-pareho lang tayong alagad ng batas. Nalantad na ito, wala tayong gagawin.